Basura nga po ang isa sa mga naging sanhi ng matinding baha sa kasagsagan ng mga pag-ulan. Kaya mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nanawagan sa publiko at mga lokal na pamahalaan. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili Mase. Ano ba itong panawagan ng Pangulo? Ruth, nanawagan nga si Pangulong Bongbong Marcos na itapon ng maayos yung ating mga basura dahil nakita naman natin dito sa katatapos lamang na paghagupit ng magkakasunod na bagyo at ng epekto ng habagat kung gaano kalaking factor yung tambak na basura sa pagkakaroon ng baha sa iba't ibang lugar. Nito lamang kasing nakaraan, nakita naman natin na nagulat yung mga residente dyan sa may bahagi ng Baclaran ng Bitbitin, yung mga basura dyan sa Manila Bay at naging karagatan nga ng basura yung nangyari dyan. So ito raw ay isang patunay na kailangan din ng pakikipagtulungan ng ating mga kababayan bukod doon sa mga ipinatutupad na iba pang mga flood control project. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pag-inspeksyon dyan sa may Las Piñas nung dinala dyan na mobile pump para nga masipsip at yung mga baha dyan sa area na yan. Ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagbibigay niya ng pahayag na nakita naman daw yung epekto ng mga proyekto na pinatutupad ng pamahalaan dahil may mga lugar na bahain talaga dati. Pero ngayon ay nakita yung pagbabago na medyo bumaba yung level ng kanilang baha. Pero malinaw din daw ang kanyang direktiba kay DPWH Secretary Vince Dizon na tingnan at pag-aralan yung plano tungkol dito para mapalitan yung mga kailangan pang palitan. Pakinggan muna natin yung bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakita ninyo yung mga picture na punong-puno yung kanal, punong-puno ng basura na hindi naman galing sa Parañaque, galing sa ibang lugar yun. Ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan-saan na lang nilalagay. Sa press briefing naman kanina, Ruth, pinaalala ni Palace Press Officer Claire Castro na malaki yung bahaging gagampanan ng ating mga barangay to ensure na hindi magiging factor yung tambak na basura doon sa ating problema sa pagbaha dahil kailangan niyang bantayan yung mga tamang pagtatapon. Ang sabi ni Yuse Claire Castro, hindi naman pwedeng nakaasa lamang sa gobyerno pagdating doon sa pagresolba sa problema natin sa tubig baha. Kailangan din may partisipasyon ang mga mamamayan, hindi raw pwedeng kukuya-kuya-kuy lamang tapos pag nagka-problema, ibubuton yung sisi sa pamahalaan. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuya-kuy lang tayo lagi. Muli ring umalma, Ruth, si Undersecretary Claire Castro doon sa mga pumupuna na hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari doon sa investigasyon ng flood control project. Alam kasi natin na itong nangyaring matinding pag-ulan ng mga nakakalipas na araw na nauwi sa pagbaha sa ibang mga lugar ay nagpapaalala sa atin kung gaano katalamak yung anomalya dyan sa flood control project. Kaya nabubuhay muli yung pagbatiko sa Malacanang na ano nang nangyari doon sa investigasyon at pananagutan ng ilang mga opisyal ng pamahalaan tungkol dito sa mga korupsyon kaugnay ng flood control project. Pero ang sabi nga ni Yuse Claire Castro, sinimula ng investigasyon September, October last year pero nakita naman daw na meron ng mga hinahabol na personalidad at nakulong dahil nga dito sa pagkakasangkot nila sa anomalya. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.